Narito na ang PTV Balita Ngayon. Nagsimula na ngayong araw ang voters registration para sa 2025 national at local elections. Sa Intramuros, Maynila, dagsa ang mga pumila para magparehistro. Ayon sa COMELEC, inaasahan na aabot sa 3 milyon ang magpaparehistro sa buong bansa. Magtatagal ang voters registration hanggang sa September 30, 2024. Samantala, may paalala naman ang COMELEC sa mga magtatangkang mandaya ng kanilang registration. Kung intentional, talagang sinadya, nag-disguise pa, nagsuot pa ng kung ano-anong mga para mag-appear na different person siya. There will be a case filed against those persons, and this is a warning to all na intentional nagparehistro ng dalawa or higit pa, na huwag nilang paglaruan ang registration natin, huwag nilang paglaruan ang Commission on Elections because we are bent on going after those who filed multiple registrations intentionally. Umabot na sa mahigit 72.2 billion pesos ang investment pledges mula sa mga dayuhang investor sa nakalipas na 16 na buwan ng Marcos administration. Ayon sa Department of Trade and Industry, Manufacturing ang may pinakamalaking investment pledges. Kasunod ang IT, BPM at Renewable Energy. Nagsisimula na rin ang mga proyekto mula sa Japan at Amerika. Itong February 8, nasa 41 proyekto na ang nabigyan ng Green Lane ng pamahalaan na layong mapadali ang pagproseso sa mga dokumento nito. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat, Naomi, o maayong adlaw. Nagmalampuson ang gipahigayong Red Lantern Festival sa LGU sa Cebu City, isip kasaulugan sa Chinese New Year. Gilusad sa LGU sa Cebu City ang maong kasaulugan, isip timaan sa maayong relasyon sa mga Sugbuanon ug mga insek sa dakbayan. Usa ka parada ang formal nga mibukas sa programa nga gisundan og mga pasundayag gikan sa nagkadaiyang mga Chinese ug mga pribadong tunghaan sa dakbayan. Usa ka fireworks display ang formal nga mitak-op sa kasaulugan nga gipahigayon sa Plaza Sugbok nga gitambungan sa publiko. Samtang sa laing bahin, usa ka Memorandum of Understanding ang gilagdaan sa LGU sa Mandaue City uban ang mga anaa sa pribadong sektor aron sa pagpalambo sa ilahang disaster o climate resilience sa dakbayan. Tumong sa Memorandum of Understanding na masuportaan ug mapalig-on ang mga proyekto sa LGU sa Mandaue City sa pagkumbate sa mga katalagman. Nanguna sa pinirmahay si Mandaue City Mayor Jonas Cortez, uban ang mga opisyal sa National Resilience Council ug mga pribadong kumpanya. Dakong pasalamat sa LGU sa Mandaue City tungod sa pagtinabangay karon sa LGU ug sa mga pribadong sektor sa pagpalambo sa ilang mga proyekto batok sa katalagman tungod alang kini sa tanan. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Daghang salamat, Jessie Atienza. Ngayong 50th anniversary ng People's Television Network, kasama namin kayo sa aming selebrasyon. Kung kayo'y naging bahagi ng PTV, aming natulungan o may memorable experience sa People's Television Network, magpadala ng alinmang picture, videos o testimonies sa kwentongptv@gmail.com. Maaari nyo ring gamitin ang hashtag kwentongptv at i-post sa social media. Sa 5 dekada, sama-sama tayo mula noon hanggang ngayon. Dahil ang PTV ay para sa bayan at ang pambansang TV ay para sa bagong Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.